Sa paglipas ng panahon ay malaki na ang pinagbago ng lungsod ng Makati. Naglalakihang mga gusali, infrastruktura at samut-saring mga negosyo ang naglipana sa lugar na ito. Nariyan ang simbahan, covered court, paaralan, magagarang restaurant, at ang mga maiilaw na inuman. Ito ang Barangay Poblasyon. At sa kalsada ng Kalye Padre Burgos ay may establisimentong saksi at parte na ng kasaysayan ng poblasyon sa loob ng isang siglo. Ito ay ang Insular Bakery. Base sa aming pananaliksik, maliban sa kainan na Friends and Neighbors na nagbukas pa simula 1975 at Malaya Hardware na naitatag noong 1965, ang Insular na ang pinakamatandang negosyo na aming natuklasan dahil ito ay naitatag pa simula noong 1924. Aming binisita ang lokal na pamahalaan ng poblasyon upang mangalap ng impormasyon ukol sa kalagahan nito sa komunidad. Siguro sa tagal na nung business na yan, talagang well-ingrained na ang Insular Bakery sa poblasyon. It's part of the character of this barangay na kumbaga parang wala sigurong taal na taga rito na hindi nakakaalam ng Insular Bakery. Kasi ano yan before pa natandaan ko, tuwing merienda time, may nag-iikot na nung naglalako. So nag-iikot yan sa buong community, nagtitinda sila ng products ng Insular Bakery. Bukod kasi sa malaking ambag nito sa kasaysayan ng lugar, naging parte na rin ng kanilang kabataan ang Insular Bakery. Bata pa ako, meron na kasi talagang Insular. Tapos yung location niya kasi is malapit dun sa school, mga schools, Makati Elementary and Makati High. So kahit yung elementary days ko doon kami madalas bumibili ng baon ko sa school. So talagang kinalakihan ko yung mga breads and pastries na Insular. Maliban sa mga ala-alang inukit ng bakery na ito sa mamamayan ng poblasyon, naging bahagi rin ang Insular Bakery sa pakikiisa sa pagtulong sa simbahan. Yes, sa simbahan, very much involved and active sila doon. Katunayan, yung may-ari ng Insular Bakery siya nag-set up ng foundation sa simbahan na ngayon pinapakinabangan pa rin ng madaming organization. Naging kaugalian na kasi dito sa Barangay Poblasyon ang pagtulong sa kapwa. Ano man ang iyong pinaglalaban at saan man ang iyong pinagmulan. Binisita namin ang kasalukuyang may-ari ng Insular upang malaman kung paano nga ba nagsimula ang kanilang panaderya. Taong 1924, nang unang maitayo ni Mario Figueroa ang Insular Bakery. Established Insular Bakery. Nag-umpisa sila, bumili sila ng nag-rent sila ng 6 by 10 square foot na square meter na store sa Mandaluyong, katabi ng Insular Fining Company. So ngayon, doon nila kinuha yung pangalan Insular Bakery. Ngunit, nagdesisyon din sila Mr. Mario na maghanap at lumipat sa mas malaking pwesto. So ang ginawa ng tatay, bumili sila, yung lolo namin, binili nila 2 lote, tapos tinunuyuan nila ng bakery. Para at least mas malaki-laki yung production area. Dito, nagsimulang lumago ang kanilang munting panaderya. Noon, ang empleyado nila, from 2, naging 52 yung employees nila. Yung lolo ko naman, wala naman siyang ibang alam na livelihood kundi panaderya, pinagpatuloy niya. Sa kasalukuyan, mahigit 30 hanggang 40 na mga tauhan ang nagtatrabaho sa Insular Bakery.
Dito rin namin nakilala si Nanay Carmelita, isa sa pinakamatagal nang nagtatrabaho sa Insular Bakery. Nagsimula ko dito, year, ano ba? Year 1987. Okay, 1987. Oo. Ano po yung unang trabaho niyo? Yung trabaho ko, naging, sales lady. Seriously. Tapos, yun, tumagal din ako doon ng, mga 5 years or 6 years. Pagkatapos niyo po, parang Tapos, napunta ako rito. Mabait naman yung mga boss ko. Tapos, kaya tumagal ako ng 37 years. 37 Ah. years. Grabe, sobrang tagal po. Ano po ang dahilan bakit po kayo nagtagal sa pagtatrabaho dito? Ay, siyempre, sa, family, sa mga anak, dito ko pinalaki. Ano ba? Dalaga pa ako. Dito na ako nagkaasawa. Bali, naging malaking bagay po talaga Oo. sa inyo. Nakatulong sa akin kasi yung mga anak ko, dito na. Pinag-aaral ko dahil dito. At sa ganda ng naging takbo ng kanilang panaderya, na-impluwensyahan na rin ni Mr. Mario ang kanyang anak. Sabi ni Daddy, time na bibili na ako ng sarili kong bakery, magtatayo na ako ng akin. Kaya naman, binili niya ang Insular sa kanyang ama. At ngayon, patuloy ang pamamahala niya kasama ang kanyang mga anak na sina Mr. Dodi, Miss Christy at Miss Cecil. Dahil sa mahusay na pamamalakad ni Mr. Leonardo at ng kanyang butihing asawa, ang Insular ay minsan nang nabisita ng mga kilalang pangalan. Meron na po bang pagkakataon na sa nakalipas po na 100 years na may mga personalidad po pumunta dito para po magbumili ng mga tinapay? Mga presidents. Imelda Marcos, yan. Si GMA, si Fidel Ramos. Bukod dito, lalong nakilala ang Insular hindi lang sa poblasyon, kundi pati na rin sa Pilipinas dahil sa naging ambag nito sa mga Filipino noon. Actually, kami yung pinakamalaking supplier ng Nutriban during that time kasi kami, fully mechanized. So, nagmamanufacture kami, tapos mga 130,000 pieces a day, tapos dinidistribute sa mga school children. Isa ang Insular sa mga natap para gumawa nito. At sila yung talagang nag-formulate kung paano gagawin dito sa Pilipinas. So, yun yung naging malaking papel ng Insular. So, sila yung sa mga unang nag-release o gumawa ng Nutriban dito sa Pilipinas na pinamahagi dito sa Pilipinas. Talagang naging magandang programa naman noong time na yon. Mula nursery hanggang elementary, meron akong na-experience niyan na nirarasyon talaga sa school namin. Tapos every recess, kasama siyang pinamimigay. Programa yun ng national government, tapos binababa sa mga local governments. At nang makaranas ng Great Flood, ang Central Luzon, isa ang Insular Bakery sa mga nag-supply ng Nutribans sa mga apektado ng baha. Wala nang power, walang electrical power sa binahan ng Central Luzon. So, ang ginawa nila, in-airlift. Kung hindi naman, pag kulang pa, pupunta pa kami sa Clark Air Base, isasakay namin sa mga helicopter, yung mga Nutribans. Tulad ng Nutriban na naging tanyag sa Pilipinas, marami pang masasarap na produktong gawa ang Insular Bakery tulad ng Spanish bread, putok, kababayan, kalihim, ensaymada, at biskotso. Napapanatili ng Insular na masarap ang kanilang mga gawa dahil pinaglalaanan nila ito di lamang ng pera, kundi oras at determinasyon. Gaya ni Mr. Leonardo na nakapag-aral ng baking sa loob at labas ng Pilipinas. Involved kami sa Nutriban. Ang dami-dami namin nagawa as a reward
Binigyan ako ng scholarship sa American Institute of Baking. Kaya nabuhos na yung loob sa baking. Napakalaki rin ng ambag ni Mr. Leonardo sa industriya ng panaderya dito sa Pilipinas. Kilala siya sa paggawa ng mga makina na gamit ng mga kilalang kumpanya. Ako gumawa ng oven ng Gardenia. Siyam na malalaking oven ang ginawa ko dyan. Liberty Bakery sa Cordillera. Halos lahat ng malalaking bakery na sa akin papagawa ng oven eh. Para sa pamilyang Figueroa, isang malaking bahagi ang pagiging moderno para mapanatiling patok ang mga produkto nila. Siyempre, nagmo-modernize ka na rin ng konti ng product line mo. Hindi naman marami na kasing bago din. So, nag-a-adapt ka doon. Same time, nagme-mechanize ka din yung pwede mong gamitin na matututunan mo instead of manual na putol-putulin mo. Mechanization. Less labor ka. Yun, that's the best. Kamukha sa Amerika, yung gumagawa ng low bread nila, 5 tao lang. Pero they can supply the whole state. Puro push-button eh. Another thing, medyo mahirap na kumuha ng baker eh. Wala tayong baking school na maganda eh. Yes. Ha? Halos lahat ng magagaling na baker natin na pilot ng Australia, US, nandun lahat ang magagaling na natin. Natitira dito, ordinaryong marunong lang magporma ng tinapay, pero hindi marunong magpormula. Kagaya ng pagkalusaw ng harina sa tubig, ay unti-unti na ring nangingibang bansa ang mga Pilipinong manggagawa sa larangan ng panaderya dahil sa kakulangan sa oportunidad na meron sa ating bansa. Ano yun? Bino mo pati yung master baker ng Asian Development Bank, nakuha nila yung part ng Goldilocks, nakuha din yung magagaling. Nandun lahat sa Australia. Yun ang nakakatakot din sa atin. We have no big school na that can compete with Korea or Japan or even China. Kaya nag-iimbita kami ng mga baker dito to share their knowledge to the federation. Maliban sa kakulangan ng kamalayan ukol sa kahalagahan ng paggawa ng tinapay, isa rin sa pangunahing problemang kinakaharap ng bansa ay ang klima at inflasyon. Unlike sa Europe kasi more on bread sila. Kaya doon talaga yung business ng mga tinapay. Tsaka napapansin ko medyo ang hirap na ibenta ng tinapay ngayon kasi mahal na yung mga ingredients. Kaya nahihirapan na sila magbenta ng mura. Di tulad ng araw, mga piso lang. Ngayon, 5 piso na halos yung pinakamura. Dito kasi sa atin, medyo mahal na yung yung mga raw mats nga, ganyan. Lalo na yung asukal. Mahal na harina. Unlike before, ang isang sako ng harina dati, 150 lang. Ngayon is 1.5. So, ang laki ng diferensya. Kaya medyo lumiit yung business sa tinapay. So, kailangan yung pag nagtayo ka ng business ng tinapay, marunong yung may-ari. At least umalis man yung empleyado mo, hindi matitigil yung production mo ng tinapay kasi ikaw mismo muna ang gagawa habang naghihintay ka pa ng empleyadong darating. Kaya maraming nagsasara talaga. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, ito ay hindi naging hadlang upang sila'y magpatuloy na gumawa ng mga tinapay na patok sa masa. Alam ko ang paborito namin nun is yung pandibomba. It's a bun na about just this size. Tapos, masarap yung bread na yun na alam ko dun lang sa kanila nun meron na margarine lang or butter. Minsan nga kahit walang palaman,
masarap talaga siya. Tapos busog ka agad isang ganun. Sa katunayan, ang pandibomba ay nagbigay marka rin bilang isa sa mga bestseller ng Insular Bakery. Pero, paano kaya nila ito ginagawa? Our ingredients ng pandibomba, asukal, asin, improver, shortening, tsaka tubig. Sa paggawa ng pandibomba, unang tutunawin ay ang asukal at tubig. Kapag ito ay nahalo na ng maigi, saka namang isusunod ang harina hanggang sa mabuo ang masa sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ay papakinisin naman at hahatiin batay sa wastong sukat. At maghihintay ng 30 minuto para umalsa. Sa pagsalang naman, ito ay aabot din ng 30 minuto. At ito na ang pandibomba ng Insular. Tinapay na tiyak na bubusog sa inyong agahan. Bukod sa pandibomba, ay mayroon din silang tinapay na kung tawagin ay putok pandesal. Ano po yung wastong pagkakasunod-sunod ng or proseso? Hindi, ano ang gawa naman, ano yung diretsuhan, sabay-sabay na. Diretso na yun. Ang mga sangkap sa paggawa nito ay ang harina, asukal, asin, bar yeast, powder yeast, cooking oil, Ito kahit anong cooking oil naman ang gamit. at tubig. Mga ilang minuto ito minimix. Nasa, dipindi sa dami. Itong masahin ko, mga 15 kilos yan eh. Nasa 12 minutes siguro ito. 12 minutes. 12 to 15 minutes, mga ganon. Matapos mahalong mabuti, ito ay titimbangin upang masiguradong wasto ang sukat. Lalagyan ng breadings. Sa pagsalang, ito ay nakadepende sa dami. Kadalasan, ito ay umaabot ng 3 hanggang 12 minuto. Pagkalipas ng ilang minuto, ay luto na ang putok pandesal. Ito'y masarap kainin kasama ng kape tuwing tag-ulan. Naaalala mo pa ba ito? Ito ay isa rin sa mga finormulate ni Sir Mario Figueroa. Ito ay ang kababayan. Unang nilalagay doon, siyempre una, asukal muna, saka itlog. Pagsasamahin yun, imimix namin. Imimix ko yon, bali mga 5 to 10 minutes hanggang sa medyo na sticky na siya, pino na. Ayun, tsaka ko naman isunod yung tubig. Pag tunaw na talaga, tunaw na yung asukal at saka yung itlog, lusaw na, saka ko naman ibubuhos yung harina. Yun, makikita nyo mamaya pag Kulay yellow po yung kabayan. ay nilalagyan namin ng ano, may coloring pa pala. Yung coloring na egg yellow ang tawag. Pagkatapos nito, ito ay ilalagay sa isang hulmahan upang mapanatiling sakto ang sukat. Alinsunod ay ang paglagay nito sa oven ng 12 minuto. Pagkalipas ng ilang minuto, ay ito na ang kababayan, karaniwang kinakain
tuwing almusal, ngunit pwede rin naman tuwing merienda. Sadyang nakakamangha ang mga proseso bago makabuo ng masasarap na mga tinapay. Kagaya na lamang ng Insular Bakery na naging parte na ng kanilang pagsusumikap ang kanilang kabarangay. Kaya't hindi nakakagulat at magpahanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin silang tinatangkilik sa kanilang komunidad. Siyang magsisilbing isang malaking inspirasyon para sa mga tao. Pag inisip mo na ikaw, simpleng mamamayan ka ng populasyon, pwedeng mong magawa yun, pwede mong mapalaki. At through honest business and siyempre sa pakikisama din sa community, yun yung talagang ginawa nila eh. Kaya tinakilig din sila ng community mismo. Nandun kami mula pa sa kera. Nandun pa rin hanggang ngayon. Yung pa naman your service in the community. I think that is the greatest thing na ano. Kasi dati no, talagang pag sinabi, pag naliligaw ka, nasaan ka, alam mo kung nasa poblasyon ka, pag andyan ng Malaya, Hardware, Friends and Neighbors, landmark, yun yung tatlong landmark ng poblasyon eh. Sabi ko nga, nung pandemic, nagawa nilang mag-modify eh. So, sabihin sumasabay sila sa agos ng panahon, sumasabay sila dun sa development ng community. Bukod sa naging ambag nito sa pagkakakilanlan ng poblasyon, ipinamalas rin ng Insular Bakery na nasa kultura na nating mga Pilipino ang pagmamahal sa tinapay. Simulat sa pool yung mga sanininuno pa natin sa mga unang ang tinapay talaga is nakagawian na ng mga Pilipino sa almusal. Hindi lang sa almusal, sa tanghalian, hanggang sa merienda. So parang way of living na ng mga Pinoy na magsalo-salo sa hapagkainan na nag-aalmusal ng may tinapay. Pinatunayan ng pamilya Figueroa na ang pangunahing sangkap sa pagpapalago ng negosyo ay ang pagmamahal sa ginagawa at ang pagtulong sa kapwa. Sa nalalapit na ika-100 taon ng Insular Bakery, asahan nating hindi ito titigil sa pagbibigay ng mga masasarap at malinamnam na produktong makakasama natin merienda man o agahan. Sa mga susunod pang siglo ay patuloy nating suportahan at tangkilikin ang mga gawang sariling atin. Mm.